Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay day 65 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. Hinihikayat ko po kayo makibasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Pagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Binlitaan sila ng kanilang Panginoon ng habag mula sa Kanya at kaluguran at paraisong mananatili ang kaligayahan nila rito. Mananatili sila rito habang panahon. Tunay na si Allah ay may tangan ng dakilang gantimpala. O mga nananampalataya, huwag ninyong kunin ang inyong mga ninuno at mga kapatid bilang mga kampi kung higit nilang minahal ang hindi pananampalataya kaysa sa pananampalataya. Sino man sa inyo na kumuha sa kanila bilang kakampi, sila ay kabilang sa mga makasalanan. Sabihin o Muhammad, kung ang inyong mga ninuno, mga anak, mga kapatid, mga asawa, mga kamag-anak, kayamanang naipon, negosyo na kinatatakutan ninyong malugi at mga bahay na kinalulugdan ninyo ay mas mahal ninyo kaysa kay Allah at sa kanyang sugo at pakikibaka sa kanyang landas, ay maghintay kayo hanggang sa ipatupad ni Allah ang kanyang utos. Hindi ginagabayan ni Allah ang mga suwail. Pinagtagumpay kayo ni Allah sa maraming lugar at kahit sa araw ng labanan sa Hunain nang natuwa kayo sa dami ninyo, ngunit hindi ito nakatulong sa inyo ng kahit na ano at sumikip sa inyo ang lupa sa kabila ng laki nito at kayo ay tumakas paatras. At ibinaba ni Allah ang kanyang kapanatagan sa kanyang sugo at mga nananampalataya at nagbaba ng hukbo na hindi ninyo nakita at pinarusahan niya ang mga hindi nananampalataya. Yaon ang gantimpala ng mga hindi nananampalataya. Pagkatapos nito ay tatanggapin ni Allah ang pagbabalik loob ng sino mang kanyang naisin. Si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. O mga nananampalataya, ang mga nagtatambal kay Allah ay marurumi lamang at hindi sila marapat na lumapit sa Masjidul Haram matapos ang taon nilang ito. At kung natatakot kayo na mahirapan sa ekonomiya, ay pagyayamanin kayo ni Allah mula sa kanyang biyaya kung nanaisin niya. Tunay na si Allah ay nakaalam at maalam. Labanan ninyo yaong mga hindi nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay at hindi nagbabawal sa ipinagbabawal ni Allah at ng kanyang sugo at hindi sumusunod sa relihiyon ng katotohanan na kabilang sa maangkan ng kasulatan hanggang sa sila ay magbayad ng buwis ng kusang loob at sila ay hinahamak. Sinabi ng mga Hudyo, si Ezra ay anak ni Allah. Ang mga Kristiyano ay nagsasabing ang Mesaya ay anak ni Allah. Yaon ay salita nila sa kanilang mga bibig. Ginagaya nila ang sinabi ng mga hindi nananampalataya na nauna. Wasakin nawa sila ni Allah dahil sa kanilang mga inimbento. Itinuring nila ang kanilang mga pari at mga monghe bilang mga Panginoon liban pa kay Allah at gayon din ang Mesaya na anak ni Maria. Hindi sila pinag-utusan liban na lamang na sumamba sa nag-iisang Diyos. Walang Diyos na marapat sambahin lipan sa Kanya. Maluwalhati siya mula sa kanilang mga itinatambal. Ninanais nila na apulahin ang liwanag ni Allah sa pamamagitan ng kanilang mga bibig. Tatanggihan ito ni Allah at gagawing ganap
ang kanyang liwanag kahit pa kamuhian ito ng mga hindi nananampalataya. Siya ang nagpadala ng kanyang sugo, dala ang gabay at tunay na relihiyon upang pangibabawin ito sa lahat ng relihiyon kahit pa kamuhian ito ng mga nagtatambal o mga nananampalataya. Tunay na ang karamihan sa maalam at namumuno sa relihiyon ng angkan ng kasulatan ay nangangamkam ng kayamanan ng mga tao ng walang katarungan at humaharang sa landas ni Allah. Silang mga nag-iimpok ng ginto at pilak, ngunit hindi ito itinutustos sa landas ni Allah, ay balitaan mo ng masakit na parusa. Sa araw na ang mga ito ay paiinitin sa apoy ng impyerno at papasuin nito ang kanilang mga noo, tagiliran at likuran. Sasabihin sa kanila, ito ang mga kinamkam ninyo para sa inyong mga sarili, kaya tikman ninyo ang inyong mga kinamkam. Tunay na ang bilang ng mga buwan para kay Allah ay 12 buwan sa talaan ni Allah mula sa araw na nilikha niya ang kalangitan at lupa, at mula rito ay 4 ang banal. Yaon ang matuwid na relihiyon, kaya huwag ninyong linlangin dito ang inyong mga sarili. Labanan ninyo ang mga nagtatambal kay Allah ng sama-sama, tulad ng paglaban nila sa inyo ng sama-sama. Alamin ninyo na si Allah ay kapiling ng mga may takot sa Kanya. Ang pagpapaliban ng pagbabawal sa pakikibaka sa mga banal na buwan ay dagdag lamang sa kawalang pananampalataya na naliligaw sa pamamagitan nito ang mga hindi nananampalataya. Ipinahihintulot nila ito sa 1 taon at ipinagbabawal sa isa pang taon upang maging katumbas sa bilang ng mga pinagbawal ni Allah, kaya ipinahintulot nila ang ipinagbawal na ni Allah. Ginawang kalugod-lugod sa kanila ang kasamaan ng kanilang mga gawa. Si Allah ay hindi nagagabay sa mga hindi nananampalataya. O mga nananampalataya, anong nangyari sa inyo na kapag inutusan kayo na makibaka sa landas ni Allah ay kumakapit kayo sa lupa? Kontento na ba kayo sa buhay dito sa mundo kaysa sa kabilang buhay? Paano maihahambing ang kaligayahan sa mundong ito sa kabilang buhay, liban na lamang sa kakaunti? Kung hindi kayo hahayo, ay parurusahan niya kayo ng masakit na parusa at papalitan kayo ng ibang tao, at hindi ninyo siya mapipinsala ng kahit anuman. Si Allah sa lahat ng bagay ay may kakayanan. Kung hindi ninyo tutulungan ang propeta sa pakikibaka, ay tinulungan na siya ni Allah nang siya ay pinalayas ng mga hindi nananampalataya mula sa Makkah bilang ikalawa sa dalawa. Nang ang dalawang magkasama, sina Propeta Muhammad at Abu Bakr, ay nasa kuweba, at sinabi ni Propeta Muhammad sa kanyang kasama, "Huwag kang malungkot. Tunay na si Allah ay kapiling natin. Si Allah ay nagbaba ng kanyang kapanatagan sa kanya at tinulungan siya sa pamamagitan ng hukbo na hindi ninyo nakita, at ginawa niya ang salita ng mga hindi nananampalataya na pinakamababa, habang ang salita ni Allah ang pinakamataas. Si Allah ay makapangyarihan at maalam." Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas po natin ipagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.